Magmula ngayon ay regular nating isasagawa. Ang pagsisimula ng INC sa Pilipinas noong 1914 sa pangunguna ni Ka Felix Manalo ay masasabing aba o kaawa-awa sa paningin ng iba. Minaliit, nilibak, inalipusta, inuyam at pinag-usig. Hindi raw magtatagal at mawawala rin, mauupos, maglalaho, kakainin ng buhay ng Katolisismo at Protestantismo, ang dalawang malalaking relihiyon na bago pa man dumating ang taong 1914 ay matatag nang nakalatag sa bawat sulok ng Pilipinas. Ang mga kapilya ay gawa sa kawayan, pawid, kogon at sawali, maliliit, mahihina, walang gandang maipagmamalaki kung iahambing sa mga konkretong simbahan ng Katoliko at Protestante. Katawa-tawa para sa iba, kaawa-awa. Pero noon pa man ay pinagpauna na ni Ka Felix Manalo na darating ang panahon na magpapatayo ang iglesia ng malalaki at magagandang kapilya. Sa inyo. Matutuwa po ang ating mga kapatid at magiging maayos na ang ating pagtitipon dito sa bagong kapilya. Ang higit sa lahat na malulugod ay ang Diyos. Magamanyari pa lamang sa kahoy at sa wali dahil yun lamang ang nakayanan natin sa ngayon. Sumampalataya kayo na darating ang panahon na makapaghahandog tayo ng malalaki, magaganda at mga dakila pang mga sambahan na mas ikalulugod niya. Dumating ang panahon na sinabi niya, nagsimulang magpatayo ng konkretong kapilya ang INC na matatagpuan sa Maynila, ang lokal ng Washington na nananatili sa kanyang lokasyon hanggang sa ngayon. Nasundan pa ang pagtatayo ng mga konkretong kapilya sa pagdaraan ng panahon, hindi lamang mga konkreto, malalaki at magaganda ang mga ito. Kakaiba ang disenyo, unique na Iglesia ni Cristo. Patuloy na dumami ang mga kapilyang ito sa panahon ni Ka Eranio Manalo. Lalong naglakihan ang mga ito at nagsilbing landmarks sa kalunsuran at kahit pa sa malalayong lalawigan. Waring walang katapusan ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan. Sa katunayan, lalong bumilis ang pagdami ng mga ito sa panahon ng pangunguna ni Ka Eduardo Manalo. Ang mga maliliit ay pinalitan ng higit na malalaki. Hindi matatawaran ang ganda, laki at angking katatagan ng mga ito na pinakikinabangan ng kapatiran at hinahangaan naman ng mga nagmamasid lamang. Sa kabatiran ng marami, hindi lamang sa Pilipinas may mga ganitong kapilya ang Iglesia ni Cristo. Unti-unti ay dumarami na rin ang mga ito sa iba't ibang kontinente ng mundo. May mga kapilya ang INC na kahawig ng mga nandito sa Pilipinas o yaong mga tinaguriang built from the ground up, sadyang ipinatayo para magamit ng kapatiran sa mga pagsamba. Ang isang kagulat-gulat mga kababayan, kapansin-pansin po ang pagdami ng mga binibili ng INC na mga simbahan o chapel ng ibang relihiyon. Mga chapel o simbahan na hindi na nagagamit sa dahilang wala nang nagsisimba o gumagamit ng mga ito, nakatiwangwang, ipinagbibili na para pakinabangan. Masasabing karamihan sa mga ito ay ang INC ang bumibili. Malaking kagalakan naman ang dulot nito sa kapatiran dahil magagamit nila ito sa mga pagsamba. Ang bagay na ito ay ipinagpapasalamat ng Iglesia sa Diyos na kung dati ay malayong paglalakbay ang kanilang kailangang gawin para makadalo sa pagsamba, ay inilapit na ito sa kanila sa pamamagitan ng pagbili ng chapel ng ibang relihiyon sa kanilang lugar. なんか東京のカピリアになったなと、長年の夢だったカピリアができたと。 Sino ang mag-aakala na maaabot ng INC ang ganitong kalagayan na sabi nga ng marami ay pawang mahihirap lamang ang mga kaanib nito? Na sa pasimula nga ay pag-alipusta ng iba ang inabot ng iglesyang ito. Sino ang mag-aakala na ang Iglesia ni Cristo ang bibili ng mga simbahan o chapel ng malalaking relihiyon na hindi na ginagamit? Hindi dahil sa sirana o condemned na,
kundi dahil nga sa wala nang dumadalong mananamba sa mga gusaling ito. Nalulugi ang relihiyong may-ari ng mga ito. Ang tanong ay ano ang nangyayari? Kung nawawalan ng mananamba ang mga relihiyong ito, ay siya namang pagdami ng mga kaanib sa INC sa iba't ibang lugar at bansa, kaya patuloy silang nangangailangan ng kapilya, lote o chapel for sale na kanilang bibilhin at gagawing sambahan ng kapatiran na akma sa pagsambang INC. Sino ang mag-aakala? Yung henerasyon ng mga umalipusta sa INC noon ay nawala na. Nangamatay silang bigo na makitang maglaho ang Iglesia ni Cristo. Ang kasalukuyang henerasyon ng daigdig ang saksi sa napakabilis na paglaki ng Iglesia. Ano ang inaasahan sa relihiyong INC sa mga taon pang darating? Gaano karaming chapel pa o simbahan ng ibang relihiyon ang bibilhin nila sa Amerika, sa Europa, at kung saan-saan pa? Ilang built from the ground up pa ang kapilya na itatayo nila sa mga bansang narating na ng Iglesia? Sa Africa, sa Australia, sa Europa, sa South Korea, sa Japan, sa Canada, sa Amerika, at sa kung saan-saan pa. Ang tanong ay titigil ba ang Iglesia? Mapapagod ba sila? Mauubusan ba sila ng pambili ng simbahan o chapel ng ibang relihiyon? Darating ba ang panahon na karamihan sa mga simbahan o chapel na makikita sa mga lugar na ito ay pag-aari na ng Iglesia? Kung pagbabasihan ang mga pangyayari sa INC at ang bilis ng pagdami ng mga kaanib nito ay hindi malayong mangyari. Nakakarami na ang INC. Sino ang pipigil? Akala ba natin ay kusang maglalaho, mawawala, manghihina? Hindi ganon ang resulta. Sa Pilipinas ay halos magkakalapit na ang mga kapilyang ito. Nagkakatanawa na lang. Walking distance na lang ang pagitan. Darating ang panahon na ganyan na rin ang sitwasyon sa ibang bansa na narating na ng Iglesia ni Cristo. Nakakarami na ang Iglesia at makakarami pa. Batiin po natin ang ilang kapatiran na nagdiriwang dahil sa patuloy na pagtatagumpay ng Iglesia. Gaya ni Josie Wanillo at sa mga kapatid sa lokal ng Karangalan, Metro Manila East. Si Ka June B. Linas at ang lokal ng Coronadal City, distrito ng South Cotabato. Kumusta po kayo dyan? Salamat po sa inyong suporta. Si Ka Jordan dyan sa Kaganhaw, Marinduque. Shout out daw kay Ka Ernie Opalia. Happy viewing po sa inyo. Shout out sa lahat ng kapatid sa buong mundo, lalo na dyan sa lokal ng Irawan, distrito ng Palawan. Sabi naman ni Remy Galor, kumusta po kayo lahat? Ganon din kay Tess Martinez. Shout out po sa inyo dyan sa Vinsons, Camarines Norte. Happy New Year po sa mga Bicolano. Shout out din kay Slash Trebs, dyan pa rin sa Kaganhaw, distrito ng Marinduque. Salamat po sa inyong panunood. Maging si Arnold Benaobra na nagpapa-shout out sa mga kapatid at sa mga kasama niyang iskan dyan sa lokal ng Zone 3, Dasmariñas City, Cavite. Kumusta po kayo dyan? Shout out din kay Marlene Laguerta dyan sa lokal ng Tabon-Tapon, distrito ng Mindoro Oriental. At syempre po ay nagpapasalamat tayo sa mga walang sawang sumusubaybay at nagtitiyagang manood ng ating channel gaya ni Levita Sulen dyan sa lokal ng Seattle sa Washington State. At sa maraming iba pa na hindi ko po mababanggit sa pagkakataong ito. Salamat po ng napakarami sa inyo.
Mag-ingat po tayong palagi at sana ay maging mas masagana ang mga taong darating pa sa ating mga buhay.